Ang asawa kong movie queen, mailap at konserbatibo. Hindi niya hinahayaang hawakan siya ng kahit sinong lalaki. Hanggang sa araw ng kaarawan ko. Ang bago niyang co-star ay nag-post ng isang update. Niyakap ni G. Boda mula sa likod ang bewang niya. Ang caption, sino ba naman ang 8 taong fan na naging katrabaho pa ng idol niya? Isang go para kay G. Boda. Ipagpatuloy ang pag-abot sa liwanag ng iyong puso. Agad akong nag-comment ng question mark. Asawa mo ba yan? Dahil dito, tinawagan ako ni Liuruyan. Kapatid, natupad lang ang pangarap niya bilang fan kaya na-excite lang siya. Masyado mo namang ginagawang masama ang intensyon niya. Sige na, mabait kong asawa, burahin mo na. Pati ang mga netizen ay sinisisi ako at sinasabing masyado akong pakialamero. Agad namang nag-update si G. Boda, sa landas patungo sa pangarap, laging may mga hindi pagkakaunawaan. Pero tinuruan ako ng aking liwanag na huwag panghinaan ng loob. Habang binabasa ko ang papuri ng buong internet, tumawag ako sa telepono. Kinabukasan, pinalitan na ang male lead. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang role na to para kay Boda? 2 taon siyang naghanda para lang makapasa sa audition. Dahil lang sa isang walang basehang paratang mo, sinira mo ang lahat ng pinaghirapan niya ng ganoon katagal. Ito ang unang beses na nag-away kami ni Liuruyan. At dahil pa sa isang baguhan sa showbiz. Ngumisi ako ng malamig. Nasa akin ang resources. Kung sino ang gusto kong tanggalin, tatanggalin ko. Dahil may kapangyarihan akong gawin yon, bakit hindi ko gagamitin? Napakalaki ng potensyal ng palabas na ito. Inimbitahan ng direktor ang movie queen na si Liuruyan at ako naman ang kinuha para mag-invest. Sa proyektong ito, may kakayahan akong magdesisyon kung sino ang mabubuhay o mamamatay. Bakit ko naman isusuko ang advantage ko para lang makipagkumpetensya ng patas sa isang baguhan na yumayakap sa asawa ko at pinopost pa sa social media? Hindi alam ng mga netizen, pero ang batang ito na tinulungan kong lumaki ay alam na alam kung sino talaga ang asawa ko. Liuruyan, tandaan mo to. Tumayo ako at hinawakan ang kanyang mukha. Ako ang asawa mo. Kahit na arranged marriage lang to para sa negosyo, hindi ibig sabihin na pwede mo na akong hindi bigyan ng kahit kaunting respeto. At isa pa, hindi naman totoong wala tayong pagmamahal sa isa't isa. Sinabi ko na, walang namamagitan sa amin. Itinulak ako ni Liuruyan. Mag-asawa ang role namin sa palabas, hindi ba't normal lang na umarte kaming magkasama? Pwede bang huwag mong laging isipin ang pinakamasama sa mga tao? Walang namamagitan. Inilabas ko ang cellphone ko at ipinakita sa kanya ang mga komento ng netizens sa ilalim ng post ni G. Boda. Libu-libong netizens ang nagpiesta. Omo! Omo! Wala sa script ang eksenang iyan ah. Ang 2 kamay ni Boda ay nakahawak ng mahigpit sa bewang ni Ruyan. Kung hindi sila, ano to? Grabe, nakakakilig. Sino ba ang hindi nakakaalam na kapag nagpapapicture ang movie queen, laging may isang kamao ang distansya niya sa mga lalaki? Narinig ko pa sa mga chismosa na matagal ng kasal si movie queen. Buti na lang hindi ako naniwala sa kanila. Kumunot ang noo ni Liuruyan. Hindi naman nakikita ng netizens ang buong katotohanan. Hindi pwedeng gawing basehan iyan. Ikaw, tanong ko. Movie queen ka, matagal ka na sa showbiz. Sasabihin mo bang hindi mo alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao kapag pinost yon? Natigilan si Liuruyan. Ngumisi ako. Tingnan mo. Alam na alam mo kung ano ang iisipin ng lahat. Alam na alam mo rin na ako yung tipo ng tao na sobrang possessive. Pero hinayaan mo pa ring mangyari ang lahat. Xiaoxi, ganyan kaliit na bagay, pinapalaki mo pa? Plak! Nabasag ang florera sa sahig. Gulat na napatingin sa akin si Liuruyan. Nagsalita ako. Anong karapatan mong sabihing maliit na bagay lang ang nararamdaman ko? 5 taon kaming kasal, magalang sa isa't isa. Kahit na sa simula ay turingan lang namin ay business partners, sa loob ng 5 taon na iyon, nahulog na ang loob namin sa isa't isa. Tanging sa akin lang siya nagpapahawak. Ito ang unang beses na nag-away kami. Unang beses na nanakit ako. Lahat dahil sa isang batang ako pa ang nag-sponsor. Magpalamig ka muna, sabi ni Liuruyan, kinuha ang kanyang bag at umalis ng bahay. Sa sala, hindi pa nabubuksan ang birthday cake ko.
Kinabukasan, naging trending topic na naman, Liu Ruyan, nag-quit sa palabas. Natawa ang buong internet. Nakakatawa. Akala mo kung sino yung pakialamerong yun. Porket may pera siya, akala niya kaya niyang tanggalin si Boda. Hindi niya inasahan na ang movie queen natin mismo ang aayaw. Hahaha. Kung gaano kalaki ang mukha niya, ganoon din kalaki ang kahihiyan niya ngayon. Ibig sabihin ba nito, totoo ang Boda Ruyan tandem? Kailangan pa bang itanong yan? Hindi kaya nagpapahawak ang yanyan natin sa lalaki. Halos buhatin na siya ni Boda. Kill it to the bones. Lahat ng sisi ay nasa akin. Dahil sa nature ng aming kasal, napagkasunduan ng aming mga pamilya na huwag itong isa publiko. Pero tuloy-tuloy pa rin ang business partnership namin. Dahil dito, inakala ng ilang netizens na ako ang kontrabida sa buhay ni Liu Ruyan. Naging trending pa ako at minura online, pero laging pinapatanggal ni Liu Ruyan ang mga post. Alam ko ang ugali ni Liu Ruyan. Ito ang paraan niya para magpakita ng lakas sa akin. Umiiyak na tumawag sa akin ang direktor, nagmamakaawang sabihin ko kung nasaan si Liu Ruyan. Pero sa totoo lang, hindi ko rin alam. Pagkatapos niyang mag-anunsyo na aalis siya, naglaho na lang siya. Hindi na rin niya sinasagot ang mga tawag ko. Biglang nag-vibrate ang phone ko. Nag-post si G. Boda. Sa litrato, nakaupo si G. Boda sa isang helicopter, suot ang salamin at parachute bag, habang mahigpit na hawak ang isang kamay. Kamay yon ni Liu Ruyan, na kilalang hindi mahilig sa extreme sports. Sa sandaling yon, bahagya siyang nakangiti, pero hindi sa kamera nakatingin, kundi kay G. Boda. Ang caption, sabi nila, sa mga delikadong sitwasyon, mas madaling magkalapit ang dalawang puso. Sa sandaling ito, titibok din kaya para sa akin ang liwanag ko. Nag-reply ako sa direktor, nag-post si G. Boda. Kung makikita mo ang litrato, malalaman mo kung nasaan siya. Wala naman, Jimbashi. Ano nang sinasabi mo? Nagulat ako. Nagpadala ang direktor ng screenshot. Ang huling post ni G. Boda ay 3 araw na ang nakalipas. Agad kong tinanong ang iba naming common friends. Ganoon nga. Ako lang ang nakakakita sa post na yon. Ginawa ni G. Boda na ako lang ang makakakita. Imposibleng hindi alam ni Liu Ruyan ang ibig sabihin ng litratong iyon. Pero nakangiti lang siya habang hinahayaan itong kunan. Ito ay pagpapakita ng lakas nilang dalawa laban sa akin. Kung 2 taon na ang nakalipas, pwede ko pang itigil ang financial support ko kay G. Boda. Pero ngayon, kumikita na siya sa sarili niya. At ang financial support ko sa kanya ay pinalitan ko na ng resource support. Wala nang silbi ang mga iyon. Maingat na nagtanong ang assistant ko, Jingshi, okay lang po ba kayo? Siyempre, umisi ako. Sa negosyo, normal lang malugi. Normal lang din na matraidor. Kung hindi ko to kaya, hindi ako abot dito ngayon. Patuloy pa ring umiiyak sa akin ang direktor. Kumunot ang noo ko. Sige na, wala pa yan. Mamayang hapon, personal kong dadalhin ang bagong aktres sa'yo. 1 linggo pang nagliwaliw si Liu Ruyan bago bumalik. Pero ang nakita niya ay hindi isang gulong-gulong production team at isang hysterical na ako. Ang nakita niya ay isang set na nagsimula ng mag-shooting at ako na inaalagaan ng isang magandang babae. Nakangiting lumapit sa akin ang direktor. Salamat kay Ishi sa paghahanap ng artistang swak na swak sa role. Kung hindi, baka nasira na ang palabas ko. Nang makita ni Liu Ruyan na sinusundutan ako ng sigarilyo ng bagong lead actress na si Shen Yuchu, hinagis niya ang sigarilyo. Xiao Shi. Tiningnan ko siya. Sa likod niya ay nakasunod si G. Boda. Nang makita niyang may bago na akong babae, may bahid ng tuwa sa kanyang mga mata. Bakit, sabi ko, walang pakialam, habang nagpapakuha ng inumin kay Shen Yuchu. Kumibot ang sentido ni Liu Ruyan. Anong bakit? Hindi ba't dapat magpaliwanag ka sa akin? Magpaliwanag ng ano? Naguguluhan ako. Nag-quit kayong dalawa. Siyempre, kailangan kong maghanda ng bagong artista. Kailangan mo bang personal na pumunta dito para sa bagong artista? Kailan ka pa nagkaroon ng oras para dyan? Nang makitang galit na tinuturo siya ni Liu Ruyan, umatras si Shen Yuchu. Inilagay ko siya sa likod ko. Huwag mo siyang takutin. Baguhan pa lang siya, kailangan pa ng gabay. Ha!
Halos hindi makapaniwala si Liu Ruyan sa narinig. Gabay? Kailangan ikaw pa ang gumabay? Xiaoxi, ano sa tingin mo ang iisipin ng iba? Nainis na ako. Ako ang nag-sponsor sa paglaki niya. Ano nang masama kung turuan ko siya? Sponsor. Natigilan si Liu Ruyan. Nang makita niya si Shen Yuchu na nagtatago sa likod ko, lalo siyang nag-init. Kailangan ba sa pag-sponsor na alagaan ka ng ganito? Hindi mo ba talaga nakikita kung ano ang iniisip niya? Hindi pod. Nagmamadaling magpaliwanag si Shen Yuchu. Ninitian ko siya at tumango. Pagkatapos ay kumunot ang noo ko habang tinitingnan si Liu Ruyan. Sponsor ko siya, kaya mabait siya sa akin. Hindi ba normal yon? O dapat katulad siya ng lalaki sa likod mo? Tumanggap ng tulong, naipasok ko sa isang malaking proyekto, tapos yayakapin ang asawa ko at ipopost pa. Natigilan sina Liu Ruyan at Jiboda. Tiningnan ni Liu Ruyan si Jiboda na may komplikadong ekspresyon. Sponsor mo siya. Si Qinhui Shi ay marami nang na-sponsor, sabi ni Shen Yuchu. Hindi lang ako at siya. Manahimik ka. Sinamaan siya ng tingin ni Liu Ruyan. Inilagay ko si Shen Yuchu sa likod ko. Sinabi ko na, huwag mong apihin ang tao ko. Si Liu Ruyan ay hindi tipo ng taong nakikipag-away sa labas. Kahit nasukdulan na ang galit niya, pinigilan pa rin niya ang sarili at umalis kasama si Jiboda. Nang gabing yon, pag-uwi ko, ang una kong nakita ay si Liu Ruyan na medyo namumula ang mga mata. Kumunot ang noo ko. Anong nangyari sa mata mo? Di. Medyo paos ang boses niya. Nagkamali ako. Okay. Hindi ko inasahan ang ganitong pagbabago kay Liu Ruyan. Bakit mo biglang sinasabi yan? Nakita kita kasama si Shen Yuchu kanina. Sobrang sakit sa dibdib. Kahit na alam kong walang namamagitan sa inyo, sapat na iyon para mabaliw ako. Siguro ganito rin ang naramdaman mo noong nakita mo kami ni Jiboda. Sorry, masyado akong naging makasarili noon. Ibinigay niya sa akin ang cellphone niya. Binuksan ko ito. Ito ang chat history nila ni Jiboda. Walang tigil sa pagmimensahe si Jiboda, Ate, bakit mo ako biglang iniiwasan? Di ba ang saya natin sa labas? Reply ka naman, Ate. May sinabi ba si Iwi Shi sa'yo? Idol lang talaga kita, Ate. Maniwala ka sa akin. 8 taon kitang sinubaybayan. Isa kang liwanag para sa akin. Hinding-hindi ko sisirain ang pamilya mo. Pansinin mo naman ako, please. Patuloy ang pag-pop up ng mga mensahe. Kinuha ni Liu Ruyan ang cellphone at blinok siya. Sa wakas, tumahimik. Sorry, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Nang makita niyang hindi ako umiiwas, marahan niya akong niyakap. Gusto lang kitang inisin. Hanggang sa ako na mismo ang nasa posisyon mo, nakikita kang may ibang babae, doon ko lang naintindihan kung gaano kalaki ang sakit na idinulot ko sa'yo. Tiningala niya ako at marahang hinalikan sa labi. Huwag na tayong mag-away, please. CJ, ang kasal na ito ay nakatali sa negosyo. Hindi ko ito basta-basta puputulin. At isa pa, may nararamdaman din naman ako para kay Liu Ruyan. Ang isyong ito ay dahil lang sa hindi niya alam ang lugar niya. Sa huli, hindi naman malaki ang epekto. Gusto ko lang siyang bigyan ng leksyon. Ngayong naabot ko na ang layunin ko, hindi na kailangang palakihin pa ang gulo. Pero kinabukasan, may malaking nangyari sa set. Hinarang ako ni Jiboda. Namumula ang mga mata niya na tila umiyak buong gabi. Alam kong ikaw yan. Bakit hindi mo kayang maniwala na simpleng fan lang ako? Sa tingin mo ba, lahat ng lumalapit sa kanya ay may masamang intensyon? Pagkasabi nito, naglabas siya ng kutsilyo. Sumigaw si Shen Yuchu at akmang itutulak ako palayo. Pero sinaksak niya ang sarili niyang pulso. Dumanak ang dugo sa sahig. Lahat ay nataranta. Itinaas niya ang kanyang pulso at tumingin sa akin, puno ng hinanakit at pagpapakumbaba. Sapat na ba to para maniwala si Shi sa aking pagiging inosente? Tumawag kayo ng ambulansya, huwag ninyong hayaang mamatay yan dito sa set, utos ko at napatingin kay Liu Ruyan. 8. Nagliwanag ang mga mata ni Jiboda. Tiningnan ko si Liu Ruyan. Malamig niyang sinulyapan si Jiboda. Sarili kong desisyon to, huwag mo na siyang guluhin.
Hindi makapaniwala si Jiboda. Lumayo si Liu Ruyan, pinaghiwalay kami ni Shen Yuchu, hinawakan ang kamay ko, at umalis nang hindi man lang nilingon si Jiboda. Bigla, naging katatawanan si Jiboda. Gusto niya sanang gumawa ng eskandalo sa set para ipahiya ako, pero sa huli, siya ang napahiya kay Liu Ruyan. Pagka-uwi, isinapubliko ni Liu Ruyan ang aming kasal. Si Jiboda ay pinag-usapan ng buong internet. Nakarating lang naman siya sa harap ng kamera dahil sa tulong ko. Nang mawala ang proteksyon ko, kahit mga web series ay ayaw na siyang kunin. Pero ano nang pakialam ko? Kasalanan niya yon. Kung naging kasing bait lang siya ni Shen Yuchu, hindi ko sana siya binitawan. Pero nitong mga nakaraang araw, laging nakakunot ang noo ni Liu Ruyan habang hawak ang cellphone. Pinutol na niya ang koneksyon kay Jiboda. Nang hindi siya nakatingin, sumilip ako. Isang common friend namin ang nagpapadala sa kanya ng mga litrato at screenshot ng posts ni Jiboda. Sa bawat litrato, mukhang gusgusin si Jiboda, nagtatrabaho sa maliliit na production. Namumula ang mga mata habang pinapagalitan. Nakuluhod sa sahig at nagpupunas pagkatapos ng trabaho. Sinampal ng isang sikat na artista na masama ang ugali. At isang screenshot ng post, "Huwag kang mag-alala." Tinuruan ako ng liwanag ko na huwag sumuko. Patuloy lang sa paglakad, makikita mo rin ang pag-asa. Ang huling mensahe ay mula kay Liu Ruyan, "Huwag mo na akong padalhan ng mga ganito." Napangiti ako. Mukhang matagumpay ang pagtuturo ko ng leksyon. Bilang gantimpala, kinabukasan ay bumisita ako sa set ni Liu Ruyan at personal pa siyang ipinagluto ng paborito niyang sinigang na buto-buto. Pero pagdating ko sa set, sinalubong ako ni Liu Ruyan na namumula ang mga mata. "Bakit mo ginawa to?" "Ano? Huwag kang magkunwari na hindi mo alam." Isang malakas na sampal sa dala kong lunchbox ang ginawa niya. Dahil dito, natapon ang kumukulong sabaw sa kamay ko. Agad itong namula. Shi, lumapit ang assistant ko. Liu, nasaktan si Shi. "Napaso lang naman." "Ano yan kumpara sa mga sugat na tinamo ni Boda?" Sabi niya habang hinihila ang isang lalaking mukhang gusgusin. Hindi ko inasahan na si Jiboda ay nag-extra na pala sa set ni Liu Ruyan. Ang set na ito ay lihim na nagsushooting, kaya hindi dapat ito alam ng kahit sino. Doon ko lang naintindihan. Bago ako dumating, nakita ni Liu Ruyan si Jiboda na nagte-take bilang stunt double. Paulit-ulit siyang ibinabagsak mula sa bubong. Sa bawat take, hindi kontento ang direktor, kaya paulit-ulit siyang ibinabagsak ng malakas. Sa simula, ayaw sanang makialam ni Liu Ruyan. Pero nang makita niyang pasapasa na ang buong katawan ni Jiboda, pero patuloy pa rin siyang lumalaban, bigla siyang naawa. Naalala niya ang mga araw na ekstra pa lang siya, ang mga araw na paulit-ulit siyang nasasaktan pero minumura pa rin ang direktor at kailangang ulitin ang lahat. Ito ang mga alaalang ayaw na niyang balikan. Kaya, hinarang niya si Jiboda at tinanong kung sino ang nag-utos nito. Takot na takot ang direktor. Mumisi si Liu Ruyan at itinuro ang pangalan ko sa listahan ng mga investor. "Kahit hindi niyo sabihin, alam ko." "Xiaoxi, dapat bang mamatay na lang ang mga maliliit na artista?" Ngayon, nakatayo si Liu Ruyan sa harap ko, pinoprotektahan si Jiboda. "Binigay ko na sayo ang lahat ng pagmamahal at respeto. Bakit kailangan mo pa ring maging ganito kalupit?" Liu, sabi ng assistant ko. "Wala pong ginagawang ganyan si Shi. Huwag ka nang magpaliwanag," pinigilan ko ang assistant ko. Tiniis ko ang sakit at tumayo, malamig siyang tiningnan. "Kung sa tingin mo ako yan, sige, ako na nga." Nagningning ang mga mata ni Jiboda at tumingin kay Liu Ruyan. Kumibot ang kilay ni Liu Ruyan, huminga ng malalim at hinila si Jiboda paalis. Shi, sabi ng assistant ko, "Wala naman kayong ginawa, bakit hindi kayo nagpaliwanag?" Umisi ako. Hindi siya karapat-dapat. Ang pagpapahirap ng direktor kay Jiboda ay dahil sa personal na galit, hindi kasalanan ni Jiboda. Pero si Liu Ruyan, hindi man lang ako tinanong. Dahil lang sa listahan ng investor, agad niyang ibinato sa akin ang sisi. Ibig sabihin, wala talaga siyang respeto sa akin. Ang pagpapaliwanag ay minsan nagmumukhang panunuyo sa iba. At hindi ako manunuyo ng ganoong klaseng tao. Nang araw na yon, naging trending ako.
Isang misteryosong tao ang nag-post ng video ng stunt ni Jiboda at ang video kung saan sinisigawan ako ni Liu Ruyan sa set. Galit na galit ang mga netizen. Sino ba siya sa akala niya? Hindi ba buhay ang buhay ng maliliit na artista? Bilang stunt double, sobrang sakit makita nito. Okay na naman yung pangatlong take, pero pinagawa pa rin niya ng 10 beses. Siguradong utos ni Xiaoxi yan. Naiiyak ako, nanginginig ang kamay ko. Ano nang pinagkaiba nito sa pagpatay? Kahit hindi matukoy kung sino ang nag-post, alam kong may basbas ito ni Liu Ruyan. Tanging ang asawa ko lang ang may kakayahang mag-post ng ganyan nang walang takot sa akin. Pag-uwi ni Liu Ruyan, nakaupo ako sa sofa ng tahimik. Pagkalipas ng kalahating oras, hindi na siya nakatiis. Wala ka bang sasabihin sa akin? Meron. Medyo kumalma ang mukha niya. Inilapag ko sa harap niya ang divorce papers. Pirmahan mo. Hati tayo sa lahat ng ari-arian. Tapos na ang kasal, pero hindi apektado ang partnership ng mga pamilya natin. Gusto mo akong hiwalayan? Tumango ako. Bakit? Huwag mong sabihin dahil lang sa maliit na bagay na to. Dahil lang sa maliit na bagay na to. Padabog na umalis si Liu Ruyan. Sabi niya, lalo daw akong nagiging irasyonal. Ilang araw siyang hindi umuwi o tumawag. Nang mag-message ako, nakita kong blinok na niya ako. Hindi ako nagpumilit. Isang linggo ang lumipas, may kumatok sa pinto. Akala ko bumalik na siya para pumirma. Pagbukas ko, mukha ni Jiboda ang nakita ko. Pinapakuha ni ate ang mga damit niya. Tinaasan ko siya ng kilay. Nakatira si ate sa hotel ngayon. Kasama niya ako. Huwag kang mag-isip ng masama, wala kaming ginagawang masama. Naubusan lang siya ng damit kaya pinapakuha niya sa akin. Kung damit lang ang kailangan ni Liu Ruyan, pwede siyang magpa-deliver. Hindi kailangang umuwi. At lalong hindi kailangang si Jiboda pa ang utusan. Alam kong isa itong tahimik na pagpapakita ng lakas. May halong pagyayabang ang tingin ni Jiboda habang maingat akong inoobserbahan. Tumagilid ako. Pumasok ka. Sa kaliwa ang closet. Pagbalik mo, sabihin mo sa kanya na umuwi na siya agad para pirmahan ang papeles. Nagningning ang mga mata ni Jiboda. Nakalimutan ko, blinok ka na pala ni ate. Eto, i-add mo na lang ako. Kung may gusto kang sabihin sa kanya, sa akin mo na lang idaan. Ako, isang lehitimong asawa, kailangan pang dumaan sa ibang lalaki para makausap ang asawa ko. Kung i-add ko siya, para ko na ring ibinaba ang sarili ko. Matagal na rin si Jiboda sa showbiz, imposible na hindi niya alam ang ganitong mga laro. Kinuha ko ang cellphone niya at ibinato ng malakas sa pader. Nabasag ito. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Jiboda. Inihagis ko sa kanya ang isang relo. Mas mahal pa iyan sa cellphone mo. Kunin mo ang pera at mga damit at sa loob ng 1 minuto, umalis ka na. Nagitngit ang kanyang mga ngipin pero hindi siya nangahas na lumaban. Mabilis niyang kinuha ang mga damit at gamit, sinamaan ako ng tingin at umalis. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Jiboda pagbalik. Pero hindi na ako hinanap ni Liu Ruyan. Hindi na rin niya inutusan si Jiboda na kumuha ng gamit. Pagkalipas ng 1 buwan, umuwi rin siya. Pero pagbukas ng pinto, walang tao sa bahay. Inalis niya ako sa blacklist niya at tumawag. Nasaan ka? 57 West Street. Ano? Humigpit ang hawak niya sa phone. Saan yon? 57 West Street. Nakatira ka ba kasama si Shen Yuchu? Inilayo ko ang phone sa tainga ko. Huwag kang sumigaw. Paano kung magising ang bata? Anong bata? Doon ko lang naalala na hindi niya alam. Nakalimutan ko palang sabihin, buntis si Yuchu. Mabilis na nakarating si Liu Ruyan sa ospital. Pagkakita sa akin, inagaw niya ang hawak kong resulta ng check-up. Nang makita niyang mahigit 1 buwan ng buntis si Yuchu, gumuho ang pag-asa sa kanyang mga mata. Akin ang batang yan. Sa isang iglap, napuno ng galit ang mga mata ni Liu Ruyan. Bago pa ako makagalaw, isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Shen Yuchu. Tigilan mo yan. Hinarangan ko si Shen Yuchu. Ilang beses ko bang sinabi, huwag mong apihin ang tao ko.
Namumula ang mga mata ni Liu Ruyan habang tinuturo ang babae sa likod ko. Paano mo nagawang traidurin ako? Paano mo nagawa to? Tiningnan ko si Liu Ruyan. Una, matagal na akong nakikipaghiwalay, ayaw mo lang pumayag. Pangalawa, anong traidor? Nakatira ka sa iisang hotel kasama si Jiboda, sa tingin mo inosente kayo? Hindi kami sa iisang kwarto, halos pasigaw na sabi ni Liu Ruyan. Siya, na laging kalmado, ay parang ibang tao na ngayon, puno ng galit. At ano ngayon? Kabaligtaran ng galit niya ang lamig ng boses ko. Hindi makahinga si Liu Ruyan. Pag-arte lang yon, pero ang sa inyo ay totohanang pagtataksil sa kasal. Nga, natigilan si Liu Ruyan. Anong sabi mo? Ngumiti ako. Akala mo ba magpapalusot pa ako para sa ginawa ko? Hindi ako ikaw, Liu Ruyan. Pagkaalis mo, nagsama na kami ni Shen Yuchu. Hindi magkahiwalay ng kwarto. Ginawa ko yon. Hindi makapaniwala si Liu Ruyan. Paano mo nasasabi ang mga yan ng ganito kadali? Ngumisi ako. Dahil ang pagtataksil ay pagtataksil. Kahit magkahiwalay kayo ng kwarto, hindi pa rin yun tama. Hindi ako yung tipo na naghahanap ng dahilan para sa ginawa ko. Ginawa ko kaya paninindigan ko. At isa pa, binigay ko na sayo ang divorce papers. Ipinaalam ko lang sayo, hindi ako humihingi ng permiso. Naghiwalay kaming tatlo ng masama ang loob. Hindi ko pinansin si Liu Ruyan na umalis ng galit na galit. Sinamahan ko si Shen Yuchu sa lahat ng check-up. Paglabas ng ospital, hinarang kami ng isang lalaki. Shi, ang kapal ng mukha mo. Si Jiboda, nakatayo sa harap ko, puno ng kabanalan. Akala ko nagkamali ako ng dinig. Medyo natawa ako. Ano nang sinabi mo? Makapalang mukha ko? Nilakasan ni Jiboda ang boses. Hindi pa kayo hiwalay. Paano mo nagagawa ang ganitong kahalayan? Akmang lalapit si Shen Yuchu, pero pinigilan ko siya. Ako ang personal na humaharap sa ganitong bagay. Alam mo pala na hindi pa kami hiwalay ni Liu Ruyan, unti-unti akong lumapit sa kanya. Bakit mo siya niyayakap at pinopost? Bakit kasama mo siyang nag-skydiving? Pero ako, magpapaliwanag sana si Jiboda. Pinutol ko siya. Dahil alam mong may asawa siya, bakit ka nakatira sa iisang hotel kasama niya? At may lakas ka pa ng loob na pumunta sa bahay niya, sa harap ko mismo, para ipagyabang na magkasama kayo at sayo pa ako dapat dumaan para makausap siya. Natigilan si Jiboda, pero mabilis na bumalik ang galit. Iba ako sayo. 8 taon akong fan niya. Ang nararamdaman ko para sa kanya ay paniniwala at paghanga. Kahit nasa iisang hotel kami, magkahiwalay kami ng kwarto. Hindi tulad mo na nagsama na kayo at nagkaanak pa. Plak! Isang suntok ang biglang tumama sa mukha niya. Napasigaw siya at napasandal sa kotse ko. Ngumiti ako ng malamig. Paniniwala. Paghanga. Ang galing mong gawing maganda ang kawalan mo ng boundaries. Kung talagang tinitingala mo siya, bakit hindi mo nirespeto ang desisyon niya noong gusto ka na niyang iwasan? Ang mga malungkot mong litrato sa set, pwede mong iloko ang mga baguhan, pero sa tingin mo maluloko mo ako. Hindi ka inosente, Liu Ruyan lang ang hindi pa nagbibigay sa iyo ng pagkakataon. Kapag nagkaroon ka na, hindi natin alam kung gaano kalinis ang gagawin mo. Marahan kong tinapik ang kanyang mukha. Kapatid na umangat dahil sa akin, hanggang ngayon, wala ka pa ring alam sa lugar mo. Hinila ko siya palayo sa kotse. Bumagsak siya sa sahig. Dumaan ang kotse sa harap niya. Hindi ko na siya muling tiningnan. Hindi nagtagal, tumunog ang phone ko. Ang mga magulang ko. Umuwi ka. May pag-uusapan tayo. Pagdating ko sa bahay, hindi lang sila ang nandoon, kundi pati si Liu Ruyan. Totoo ba yung sayo at sa batang sinusuportahan mo? Tanong ni Mama. Umupo ako. Opo. Nagulat silang tatlo sa direktang sagot ko. Bumuntong hininga si Papa. Alam mo ba kung kanino yan? Uminom ako ng tsaa. Basta sa akin, okay na. Hindi na napakali ang mga magulang ko. Hindi yan patas para kay Ruyan. Kaya nga hindi ko itinigil ang partnership ng mga pamilya natin. Tiningnan ko si Liu Ruyan. Hindi mo ba sinabi sa kanila kung ano ang ginawa mo? Natigilan sila. Tumingin sila kay Liu Ruyan. Ikaw ang magsasalita o ako?
Napakagatlabi si Liu Ruyan. Ako na. Naging tapat naman ang pagkukwento ni Liu Ruyan. Tumango rin ako bilang pagsang-ayon. Nag-isip ng malalim ang mga magulang ko. Kahit may mali rin si Ruyan dito, maliliit na bagay lang naman yan. Naniniwala kami sa pagkatao niya. Gusto ka lang niyang inisin, siguradong wala siyang ginawang masama. Nga, sang-ayon ni Liu Ruyan tumingin sa akin. Alam ko. Naniniwala rin ako sa kanya. Bakit gusto mo pa ring makipaghiwalay? Simple lang, umayos ako ng upo. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Kumunot ang noo ni Liu Ruyan. Dahil lang doon, tumango ako. Alam ng mga magulang ko ang ugali ko. Tumahimik sila sandali at tumingin kay Liu Ruyan. Ruyan, hayaan mo na. Sa mga susunod na partnership, mas aalagaan namin ang pamilya ninyo. Tiningnan ako ni Liu Ruyan, hindi makapagsalita. Pagod na ako. Tumayo ako para umalis. Pero hinabol ako ni Liu Ruyan. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Hinarang niya ako. Ano nang kailangan kong gawin para maniwala kang hindi ko siya hinawakan? Sinabi ko nang naniniwala ako sa'yo. Hindi ka naniniwala, giit ni Liu Ruyan. Kung hindi, bakit ka makikipaghiwalay dahil lang sa ganito kaliit na bagay? Maliit na bagay? Tumingin ako sa kanya. Liu Ruyan, sa'yo ba, hanggat hindi ka nakikipagtalik sa ibang lalaki, lahat ng sakit na nararamdaman ng partner mo ay balewala. Natigilan siya. Umisi ako. Liu Ruyan, hindi ganyan ang pagtimbang ng mga bagay. Nakita kitang may kalandiang iba, nag-away tayo dahil sa kanya sa mismong kaarawan ko. Nasaktan ako, sobrang nasaktan. Para sa akin, hindi yan maliit na bagay. Ang sakit ay hindi lang kapag nakita kitang may kasiping na iba. Ang paghamon mo sa akin para sa ibang lalaki ay sakit na. At bakit ang taong sinadyang gawin iyon ay mailakas ng loob na sabihing maliit na bagay lang iyon? Hindi alam ni Liu Ruyan ang sasabihin. Huminga ako ng malalim. Sa negosyo, kahit gaano kasakit, tinatanggap ko dahil laro iyon ng kita. Pero iba ang relasyon. Hindi ko matatanggap na ang taong kasama ko habang buhay ay binabaliwala ang sakit ko at hinahamon pa ako kahit alam niyang nasasaktan ako. Huwag kang mag-alala, ang nawala lang sa atin ay ang relasyon, pero ang negosyo ay pwedeng magpatuloy. At itong bata, kung gusto mo, hindi ako tututol na magkaroon siya ng dalawang ina. Binuksan ko ang pinto ng kotse at umupo. Sinubukan akong pigilan ni Liu Ruyan pero umiwas ako. Pagkatapos noon, nagbakasyon kami ni Shen Yuchu. Sunod-sunod ang message ng mga kaibigan ko. Nasaan ka? Nababaliw na si Ruyan. Seryoso ka bang hihiwalayan mo siya? Ilang beses nang sinubukan ni Jiboda na kausapin si Ruyan pero laging minumura. Noong huli, binato pa siya ng bote. Kung hindi ka babalik, hindi ko alam kung saan aabot ang gulo nilang dalawa. Shi, narinig ko na ang nangyari. Nagpapapansin lang naman siya sa'yo. Hindi sapat na dahilan yan para maghiwalay. Bumalik ka na. Nag-post ako, ang mabuting kabayo ay hindi bumabalik sa kinainan niyang damo. Nag-message ako sa common friend, sa korte na tayo magkita. Ginawa kong si Liu Ruyan lang ang makakakita. Pagbalik ko galing bakasyon, nasa airport si Liu Ruyan. Pumayat siya. Halata pa ring naiinis siya na kasama ko si Shen Yuchu, pero pinigilan niya ang sarili. Nagsusumamo siyang tumingin sa akin. Mag-dinner tayo, yung huli na. Tayong dalawa lang. Sa seaside restaurant kung saan kami unang nagkita, hindi pa rin sumusuko si Liu Ruyan. Tinapos ko na ang lahat sa amin ni Jiboda. Nag-suicide attempt siya at nasa ospital ngayon. Hindi ko siya binisita. Ibinigay niya sa akin ang cellphone niya para patunayan ang sinasabi. Itinulak ko lang pabalik ang phone. Alam ko. Namula ang mga mata ni Liu Ruyan. Alam kong mali ako. Noong una, tiningnan ko lang siya bilang isang tapat na fan. Kaya pumayag akong magpa-picture. Hindi ko inasahan na yayakapin niya ako. Alam kong huli na ang lahat, pero pinapangako ko, hindi na maulit ang ganitong bagay. Ang bata, tatanggapin ko. Aalagaan ko siya. Umiling ako. Anak ko siya. Kung tatanggapin ka ba niya bilang ina, kailangan pa nating tanungin ang desisyon niya. Si Shen Yuchu, kaya niyang tanggapin? Isang baguhan lang iyan sa industriya. Nagulat ako.
Desisyon ng bata kung sino ang pipiliin niya o hindi. Kahit ayaw niya ng ina, ano ngayon? Parang nawala ng lahat ng lakas si Liu Ruyan. Ang sama mo. Umiti ako at nilagyan siya ng pagkain. Ms. Liu, sinabi ko na, pwedeng magpatuloy ang negosyo natin. Pwede pa tayong magpartner sa mga proyekto. Pareho tayong panalo. Tiningnan niya ako, lalong namula ang mga mata. Nang magsimulang mamuo ang luha, tumayo siya at umalis. Pagkatapos ng gabing iyon, pinirmahan niya ang papeles. Sa mga sumunod na araw, kapag nagpapapicture siya sa mga lalaki, nanatili ang isang kamao na distansya. Nang ipanganak ang bata, pareho kaming nasa ospital. Tinanggihan ko ang regalo niya, pero pinayagan ko siyang silipin ang bata. Lumalaki ang bata na hindi nagtataka kung bakit dalawa ang nanay niya. Sa halip, masaya siyang tumatanggap ng pagmamahal mula sa dalawang ina. Nagkaroon na rin ng mga guhit ng panahon sa mukha ni Liu Ruyan. Sa loob ng maraming taon, nanatili siyang walang asawa. Alam niyang hindi niya anak ang bata, pero itinuring niya itong sarili. Pinayuhan ko siyang magkaroon ng sarili niyang anak, pero hindi siya kumibo. Dahil sa bata, nagkaroon kami ng pagkakataong umupo at magsaan ng magkasama. Sabi niya, hindi na ako humawak ng ibang lalaki. Umiti ako. Mabuti yan. Pero dapat isipin mo na rin ang kinabukasan mo. Alam mong hindi kita makalimutan. Narinig ko, nanalo ka raw ng Lifetime Achievement Award. Congrats! Pinutol ko ang sasabihin niya. Napabuka ang kanyang bibig, puno ng lungkot ang mga mata. Maraming beses na niyang sinubukang alamin ang nararamdaman ko. Sa bawat pagkakataon, iniiwasan ko. Patuloy pa rin siyang gumagawa ng paraan para magkita kami. Pero ang pag-ibig, kapag binalikan, hindi garantisadong magiging masaya. Maaaring pag-uulit lang ng mga dating pagkakamali. Hindi ako pumapasok sa ganyang klaseng negosyo. Isang bagong plano sa negosyo na ang nakalatag sa harap ko. Si Liu Ruyan ay isang tuldok na lang sa malawak na larawan ng buhay ko.